Okay, so ngayon, Martes, may live ako mamaya. So please do follow, like, and share lahat ho ng videos ko ngayon. And we are preparing daily episode 1771, 1772, at saka 1773. Okay? So, yung live ho mamaya is live reading, ay free reading. So, sa gustong sumali, ayun, sumali lang kayo, libre naman yon. Tapos, sa gustong magpa-ritual, no, yung tanggal ng kamalasan sa buhay, sabihin nyo lang. Okay, so this will be our first card. My friend. Second card, protector. Hala. And the third card, ay, good luck! Lumabas na naman siya. At least meron tayong good luck ngayon. 'Di ba ang ganda ng ang ganda ng sequence ng card. Pero alam nyo, magandang sequence ito, pero kalimitan nandito tayo sablay. Marami tayong kaibigan. No, lahat naman tayo may mga kaibigan, no? Kaso lang, sa punto ng buhay natin, may mga kaibigan na pinapahamak tayo, piniperahan tayo, pinagkakakitaan tayo. Pero may mga kaibigan din na totoo. Ito yung mga tao na pinoprotektahan nila tayo, no? Parang kung ano yung pakiramdam nila, kung ano yung nakikita nila, sinasabi nila sa'yo kahit masaktan ka. Ang mahalaga, malaman mo na wala ka na sa tamang landas. Kasi yung tinutumbok dito is alamin mo kung sino ang totoong tao sa buhay mo. Kasi yung kaibigan, literal, pwedeng maging kaibigan yung magulang, maging kaibigan yung kapatid mo, pinsan mo, kapitbahay mo, kaklase, katrabaho, o kahit karelasyon. Kasi bago kayo nagkaroon ng relasyon, magkaibigan din kayo eh. So, dun mo malalaman kung sino talaga sa mga kaibigan mo ang mananatili sa tabi mo kahit hinahamak ka na ng iba. Ito yung mga kaibigan na pinoprotektahan ka hanggang dulo. So, kapag itong kaibigan na ito ay nakasama mo hanggang dulo, magkakaroon ka ng good luck, no? Kasi ibig sabihin yan, binigyan ka ng pagkakataon ni universe na makatagpo ng isang tao, dalawang tao, posible 3, maximum 5, na totoo sa'yo, na kahit may pera ka, wala kang pera, kahit anong estado mo, kahit anong trabaho mo, kahit ano ka, andyan pa rin sila, tanggap ka. Lahat ng pagkakamali mo, nilulunok nila, pinapatawad ka nila. Ito yung panahon na, siguro yung iba sa inyo ngayon, nakikita ko, nakakalimutan nyo yung mga tao na naging bahagi ng buhay nyo tungo sa tagumpay. Masyado kayong nabulagan. Siguro, yung iba kasi, kung nasa mahirap ka pa, no, or nasa sitwasyon ka pa na naghihirap ka pa, lahat ng tao na tumulong sa'yo, halimbawa nung nag-aaral ka, may mga taong nagbibigay sa'yo ng 10 piso, 20 peso, no, para maitawid mo lang yung pag-aaral mo araw-araw. Hindi man lagi ikaw binibigyan nila, pero kahit papaano, naging bahagi sila, no, ng inspirasyon mo sa buhay. At ito yung panahon na na-sense ko siguro ngayon na kayo'y matagumpay na, iba sa inyo hindi sila naalala. Kung kailan kayo nagkaroon ng good luck, kung kailan kayo nagkaroon ng makulay na buhay, maraming blessings, nakalimutan nyo yung mga tao na minsan ninyo naging kaibigan, minsan na kayong ipinaglaban at minahal ng totoo. Kasi merong iba na baka nakalimutan nyo, namatay na yung iba. Hindi nyo man lang nabalikan o hindi nyo man lang napasalamatan. Sana, kung meron pa kayong pagkakataon, balikan nyo. Alagaan nyo, pasalamatan nyo, pasiyahin nyo. Kasi, simpleng tao na tawag na ito. Yung mga simpleng tao na binibigyan kayo ng kasiyahan sa buhay.
ito yung mga taong totoo. Kasi yung mga taong plastic, yung mga taong peke, andyan lang sila pag kailangan kanila. Andyan lang sila kapag nagagamit ka pa nila, no? Yung literal na nagagamit is they take some benefits from you. It might be in form of materials or money. At the same time, your integrity, no? At dito nagkakaroon ng powerful na hatak si universe at si God na sana, kung nakikita ninyo, yung likod nito, napakagulo. Diba? Napakagulo sa likod nito. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na may mga obstacles ka sa buhay mo na dahil dito sa mga kaibigan mo, nalagpasan mo at napunta ka sa harapan. Nung nasa harapan ka na, sa haba ng nilakbay ng buhay mo, nagkaroon ka ng blessings. Naalala mo ba yung mga taong naging bahagi ng tagumpay mo ngayon? Or masyado kang na-enjoy sa buhay na nakikipagsosyalan ka na. Hindi ka na sumasama sa mga mahihirap. Hindi ka na nakikisalamuha doon dati sa mga taong kahit dugyot, andun ka pa din, di ba? Yung mga taong dating ipinagdasal ka na magtagumpay ka. Mga taong umaasa na kahit man lang sa lahi ninyo, ikaw ay maiba, mapunta ka sa kabutihan, hindi ka matulad sa kanila. May mga ganun. So, the moral lesson right here is, each and every one of us have a bright energy. It depends on how and when and where we will excel and we will be successful. Kasi, dahil sa struggles natin dito, sa mga obstacles, hindi tayo pare-pareho ng force or hindi tayo pare-pareho ng strength to surpass all the problems in life. Just like dogs. Dogs have small breeds, medium, XL, and large. So, pero kahit anong breed sila, they have their own reason, they have their own soul contract sa mga owners nila who came or probably whom adopted them not as a pet but as a family member. Ganun yun. Kasi I myself have 18 dogs of different breeds. Pero ugali ng mga aso iba-iba, parang tao din. Parang tao din. May aso na bugnutin, may asong pasensyoso, may asong tawag nito, tahimik. May aso ding mabunganga. Ganun. So, ganun yung tao. May mga ganun buhay sa tao. So, pero yung pinagkaiba ng tao sa aso, yung aso loyal, yung aso totoo, yung aso kahit saan ka napunta, nakabuntot. Literal. Ayaw kanyang iwanan. Pinoprotektahan kanya, handa itong itaya ang buhay niya kahit sa pinakamadelikado pang pagkakataon. Pero itong mga taong plastic, kapag ikaw sinuntok, hindi mo na makikita yung mga anino nito. So, dun ka mag-ingat sa mga taong plastic. Kasi, lahat naman tayo may blessings galing kay God. Nakadepende kung paano tayo makasurvive dito, gaano katagal, at kung gaano tayo kabilis mag-cope up sa mga lessons. Diba minsan, sinasabi ng iba, medyo may katangahan ang taong ito. Diba? Sa pag-ibig, lahat tanga. Pero sa ibang bahagi, minsan kasi, kahit alam mong matalino ka, pero tamad ka. Alam mong matalino ka, pero may bisyo ka. Lahat ng talino, ginagamit mo sa kasamaan. Napapahamak ka. Pero kung ito siguro gamitin mo sa kabutihan, aminin mo sa sarili mo yung mga pagkakamali mo, matatanggap mo itong blessings na matagal mo nang hinahangad. So kung minamalas ka sa buhay mo ngayon, sa pag-ibig, sa trabaho, sa kung ano paman, huwag mong tanungin yung ibang tao. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ka nagkaganyan? Okay? Special episode.